Alam mo yung feeling na tuwing maglalaro ka sa fan house, habang hawak mo na yung token, mafe-feel mo yung excitement na may halong kaba, pero at the same time, meron kang hope. Hope na baka this is it. Tapos makakita ka pa ng machine na parang konting galaw na lang, makukuha mo na yung prize. And that feeling never goes away. Kahit paulit-ulit ka nang natatalo, tuwang-tuwa pa din yan siya. And as the evolution of time, ang dami nagsisilabasan na arcade hacks online. Sobrang dami nilang ginagawang ritual para daw mas madaling manalo. And girl, just like you, I really want to know kung legit ba talaga sila. Kaya today, test out natin yan from the most basic technique to the most unbelievable hacks. Itatry natin yan to finally see if they actually works, or pinaniniwala lang natin yung sarili natin na gumagana sila kasi gusto nating manalo. Kaya ano pang inaantay mo? Let's go! First hack na itatry natin is sa claw machine. Actually, sobrang daming mga hacks online about claw machine kasi feeling ko ito yung pinaka-basic arcade game and yung parang pinaka-favorite nating lahat. Base dun sa napanood namin na hack, kailangan siyang iikot. Like iikot mo siya ng, ay, gumagalaw. Ba't gumagalaw to? Guys, wait lang, may laman siya. Ikot-ikot siya. Ay, putang ina, ano ba yan? Ba't siya may laman? Iikot siya daw na ganyan para daw makakuha ng lakas and then idadrop mo. Guys, oh my God! Ang galing! Girl, hindi ko in-expect. Unang laro pa lang natin, nanalo na agad tayo. Guys, I think this is it. Sinuswerte talaga ako. Ay, hindi umabot. Ay, hindi siya umiikot. Okay. Ikot. Turn dito. Ah, shit! Oh my gosh! Hindi rin ito umiikot eh. Kailangan daw sa katawan mo siya ako. Ah! Hindi niya nakarga. Oh, diba? And we tried this technique multiple times. And I don't know kung nauubos na ba yung swerte ko, pero hindi na siya gumagana. Let's move on to the next hack. Ang tawag ko sa hack na to is swing and drop. So basically, isuswing mo yung claw like that. And once na tumapat na siya dun sa stop toy, dun mo siya ibabagsak. So pag kinuha niyang ganon, babagsak siya, gaganon na naman siya, ibabato niya daw. So, i-try natin dito. Ganon din, hindi rin ito gumagalaw. Sige, try na lang natin. Parang dito niya, sa area na to niya kinuha eh. Sige, hanggang ganon niya. Kaso lang, hindi nga siya umaano. Anyways, try na lang natin. Sayang. Sayang. Dito ako pinaka nahirapan sa hack na to. First of all, sobrang hirap makahanap ng machine na nagsuswing yung claw. Like, most of them is parang steady na lang. So, hindi namin siya ma-test out ng maayos. Ay, ano ba yan? Ay, ano ba yan? Hindi ko pa rin. Isa pa. Hirap lang. Ang hirap talaga, grabe. Go. Hindi siya pwede, mahirap siya. Mahirap na. Okay. Ay, hindi na siya gumagalaw, loves. Ay, hindi siya aabot. Parang hindi naman siya gumagana, te. I think malaking factor din dito is yung position ng stop toy. Kasi dun sa video na pinakita nila, wala na siyang ibang kasamang stop toy. Like, nag-iisa na lang siya. So, malamang mas madaling i-grab yun. Pero kapag marami ka pang stop toy na nasa ilalim, mas mahihirapan yung claw. Diba? Logic.
For the third hack naman, ang tawag ko dito is up, up, down, down, left, left, right, right. Top, 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 up, up, down, down, left, left, right, right. And then, dun pa lang nila ilalagay yung, dun pa lang nila itatap. Okay, let's see. Ang galing. Ay, shala. Guys, I think it works. Oh my gosh, pangalawa na natin to. Again, surprisingly, it works on the first try. Hindi ata first try. Hindi ko maalala eh. Pero gumana siya. Tap, tap, tap. Up, up, down, down. Left, left, right, right. And then, hanap tayo. Ah, shit. Isa pa. Isa pa, isa pa. Tap, tap, tap. Up, up, down, down. Left, left, right, right. Ah, hindi na siya gumagana. Try natin maghanap ng ganto pa. 1, 2, 3. Up, up, down, down, left, left, right, right. Ay, hindi siya abot na. Bisa ka lang. Sayang. 1, 2, 3. Up, up, down, down, left, left, right, right. Saan dito? Ito? Ah, hindi pa rin. Oh my God. Guys, oh my gosh. Nakakuha si Briggs. Hindi namin na-video kasi kalaro kami. Pero nakakuha si Briggs. Shala. Ang bongga naman. Parang swertihan lang talaga siya, no? So far, ito na ang ating collection. 1, 2, 3, 1, 2, 3. May mga ritual tayong ginagawa. Ay, ayan na siya. Ano ba yun? Ano ba yan? Oy! Oy! Shit! Ay, nakuha na naman ako. Nakuha na naman tayo isa pa. Okay. Ang problema lang dito, after namin siyang gawin ulit, hindi na siya gumagana, te. So, hindi ko alam kung hack lang ba talaga yun or dahil yun sa machine. And another bonus claw machine hack na natutunan ko is always grab from the body nung stuffed toy at wag sa ulo. Kasi yung ulo nila, typically, mas malaki. Like, sobrang laki ng mga ulo nila. So, nahihirapan yung claw na i-grab yun. Well, actually, may napanood na lang ako nagsabi nun. Pero, yun yung technique na ginagawa namin. And to be honest, nakakuha din talaga siya. Finally, for the next machine naman, this is the ice ball machine. Para kang nagbo-bowling, ibabato mo yung bola, tapos kailangan niyang ma-shoot on a specific number para mas dumami yung tickets mo. Sabi sa hack na napanood namin, kailangan daw ibato mo siya ng patagilid. So, tinry namin. Ayun yung spot, yung malapit sa 10,000. Ito. Diyan. So, yan yung papatamaan mo daw. So, parang pagilid ka titira. Try natin. Parang hindi naman. Hindi siya nag-work kasi hindi siya bumabagsak dun sa number na gusto namin. Pero nung tinry namin yung normal way ng pagbato, parang hindi kami nananalo. So I think nag-work nga talaga tong hack na to. Sadyang hindi lang talaga siya nasushoot on the specific number. Pero nasushoot siya somewhere else. Hindi ka lugi. Yun yung gusto ko sabihin. So I think nag-work tong hack na to. Sadyang hindi lang very specific. Pero malalaglag siya sa something na may price ka pa rin. Next naman, ang favorite ng lahat ng lalaki, ang Bio Punch Machine. Basically, ito yung machine na sasapakin mo lang siyang ganyan and then i-score niya base sa lakas mo manapak. Sabi sa hack na to, kailangan mo daw siyang sapakin pailalim, like pataas. So, di ba usually pag nanapak tayo, like straight. So, yun daw pag ganon kasi daw parang mayroon daw siyang sensor sa loob or something like that. Kailangan pataas, diba? Oh, 800. 800. Mababa lang pala 800. 7,000 pala yung highest. Itatry ko muna siya ng straight. Kaya
Tingnan natin kung ilan. 4, 6. Ito yung hack na yung pataas kailangan. Ang baba naman nun. Paano pababa? Pag ganon? Chala, umabot ng 4,000. And girl, guess what? Parang hindi gumana tong hack na to. Yung main reason is magkaiba yung machine na meron sa arcade na to, tapos yung machine na pinapakita nila dun sa video. And pangalawa, ang baho ng gloves. Charot. Ang mas malakas pang manapak yung gloves, sobrang baho talaga. Next hack naman is itong hammer machine. Again, iba rin yung itsura ng machine na ginamit nila dun sa video. Tapos yung machine na meron kami dito sa arcade na pinuntahan namin. So, tingnan natin kung mag-work siya. So, basically, ang pinaka-hack lang nito is either na hampasin mo yung machine, kailangan mo lang daw i-drop yung hammer, and parang yun na yung parang pinaka-perfect weight na kailangan para makuha mo yung jackpot. Okay. Ba't may lumabas na agad? 3, 2, 1. Ay. Ilan siya? 1, 2. 2 lang, mababa. And sadly, hindi siya nag-work. Kasi nga, I think malaking factor na magkaiba yung machine na meron nga dito, tapos yung machine na nandun sa video. Honestly, kung makita ulit ako ng machine na parehas na parehas na sa video, malakas yung kutob ko na mag-work siya. Sadyang iba lang talaga yung machine na nandun dito. Next naman, ang hindi ako sure kung gagana ba talaga tong hack na to. This is the tower tickets machine. Sabi doon sa video na napanood namin, kailangan daw sa kabilang side ka titingin. So, kung nandito yung machine na ginagamit mo, doon ka sa kabilang side daw titingin. Tapos doon mo siya isasakto. Honestly, sa buong buhay ko, never pa ako nakakita ng nanalo sa machine na to. So, hindi mataas yung hopes ko for this. Next machine is itong ating tower of tickets. Basically, kailangan itututok mo dito sa kabilang side. Diba dito yung machine na gagamitin mo? Dito sa kabilang side yung parang win spot daw. Kung nandun na yung 500 tickets or yung pinakamalaking tickets, doon mo na siya pipindutin dito. Sayang. Tigan na. Isa pa. Wala. Isa pa. Last one. Uy, nanalo tayo! 150 tickets. First time ko lang makita may nanalo dito at ako pa yun. Isa pa. Dahil nanalo tayo. Ang sayang. First time ko lang talaga makita na may nanalo at ako pa yung nanalo, te. Hindi ko in-expect na mag-work to kasi nga again, never pa ako nakita ng may nanalo sa larong to. Iniisip ko para lang tong display sa arcade na parang walang naglalaro. Hindi man namin nakuha yung pinakamalaking prize, pero at least nakuha kami ng 150 tickets, girl. So I can definitely say that this hack actually works. Okay, next machine naman is itong Slam a Winner. Basically, parang ito yung ball drop. Like, ida-drop mo. Very, very common. And lagi ko nakikita tong hack na to online. And to be honest, na-try ko na rin tong hacks na to. Like, more than 50 times na noon. Kasi nga, favorite kong laro to sa arcade. And hindi siya nag-work. So, medyo mababa yung hopes ko for this. So, basically, sabi sa hack na to, kailangan mo daw siyang press ng mas maaga. Like, before pa tumapat yung jackpot hole dun sa bola, kailangan mo na daw siyang pindutin para meron pan time umurong konti. Nagigets nyo ba, guys? Panoorin nyo na lang yung video. So, ito yung parang sikat na magbabagsak lang siya ng bola. So, ayun, kailangan tatapat siya dun sa... Ayun, yan, nakikita nyo yan. Kailangan dun siya tatapat. And sabi nila, sasakto daw siya kapag pinrest ko siya. Sakto lang dun na siya sa gitna. So, try natin. Ready? Set. Kaso kasi feeling ko yung mga ganito. Gago. Masyalo. Totoo nga siya. Yes, ang sarap. Ang galing. Te, unang laro parang namin. Girl, I think sinaswerte talaga ako, guys. Is this luck or is this the hack? I think this is luck. Okay, tatry ulit natin siya. Baka kasi beginner's luck lang yan.
Timing na timing talaga. Kapag medyo kumonti lang siya na ganun, hindi ka makakuha. Kailangan saktong-sakto talaga. Sama, last one. Okay. Kailangan talaga sa sakto ka lang. Nag-work siya sa akin on the very first time, pero nung inulit ko na yung technique, bakit parang hindi na ako nananalo? Like, tumatalbog na siya pataas. Is it because mali yung timing ko? Or it's because may something na mali na dun sa machine? So I don't know kung gumagana ba talaga tong hack na to or dahil sinwerte lang tayo. Let me know what you think. Finally, for our last hack, is itong ating string cutting machine. So, ito yung parang may pinakamalaking stuff toy sa gitna, tapos may blade na lalapit, and then kailangan mo siyang i-cut on a specific place dun sa string. Again, never pa ako nakita ng may nanalo dito, pero sabi dun sa video, sobrang dali lang daw manalo dito. And based sa hack na sinabi niya, kailangan mo lang daw itapat. Like, kailangan lang talaga. Like, there's no hack actually. Kailangan mo lang siyang ma-master with your skills. And I think wala akong skills na ganun. Natin to, parang kinakat yung rope. Sabi doon sa mga napanood namin, kailangan daw, hindi ganun kakapal yung rope, at least one rope lang. Isa lang naman yung rope na nandyan, so I think carry lang yun. Isang coin lang siya per. Okay, ready? 3, 2, 1, go. Try ko kay Brice kasi siya yung magaling sa ganito. Go. Ilang beses namin tinry itong machine na to, pero I think the machine is rigged. Yes, rigged. Or basically, para siya may duga. Kasi yung blade na ginamit nila is para siyang blade sa cutter. Di ba dapat tunay na blade yung gagamitin? Medyo mapurol na kasi meron na siyang konting kalawang. Kung kinakalawang na yung blade, paano pa ako makakakat niyan? This is a bonus game na lagi namin nilalaro ni Bricks sa arcade. Is etong parang ping-pong game. Well, actually, hindi to hack. Alam kong hindi hack yung ginagawa namin. Normal game, guys. Dapat gawin niyo yung ginagawa ni Brice. I think this is kadugaan at its finest level. So instead na i-drop mong ganun yung ball, ginagawa namin, sinushoot na lang namin siya isa-isa. Tapos sobrang lapit pa namin. It's not a hack, it's cheating. And finally, after testing every arcade hacks, we learned one thing. These machines are built on hope. Hope na baka next game mo manalo ka na. Hope na baka konti na lang makuha mo na yung prize. But we also realized one more thing, na these machines are built on a system. System na limited lang yung winnings or panalo na pwede mong makuha. For example, on the next 10 to 15 games, dun ka pa lang niya papanalunin. So for example, yung nauna sa'yo, nag-5 laro na siya. Tapos ikaw, nag-5 laro ka na. Yung pang 6 game mo, dun ka palang mananalo. Gets nyo? And honestly, this is what makes arcade games so addicting and fun. And yes, nakakatulong naman yung mangilan-ngilan na hacks, pero it is not guaranteed. Pero you know what's guaranteed? Yung saya and yung memories na bit-bit mo pag uwi. Oo, pwede kang manalo, minsan sa premyo, pero madalas sa experience. Don't forget to like and subscribe! Bye!